Guys, ito na, yung talagang inaabangan ng lahat. Pupuntahan natin si Apo Wang Ud doon sa Buscalan Tattoo Village. Ayan. So ngayon, paalis na tayo ng Data Mount Hotel. At talaga namang gusto pa ng daddy namin sulitin yung oras kasi nanghihinayang kasi talaga siya. Yun sa 3,000 plus kasi talaga. Alam nyo yun, para sa kanya kasi malaki na yun. Sa akin naman, para sa akin, okay lang yun. Kasi bakit? Minsan lang yun sa buhay natin mangyari. At ang maganda pa, kasama natin yung ating mga anak. Tapos maganda pa yung ating naging experience. Masaya naman tayo. Ayun lang naman yung pinaka-importante talaga. So magta-travel tayo doon na almost 3 hours bago tayo makarating sa Buscalan. And take note guys, aakyat pa tayo ng 30 minutes at yun ay lalakarin talaga natin. So dito kasi habang papunta ka doon, alam mo kung ano yung maganda, naaaliw yung mga mata mo sa mga makikita mong magagandang tanawin sa daan. So yung mga bundok, mga green talaga na mga puno. And then guys, dito, pag bago kayo pumunta doon, may madadaanan dyan na dalawang ah, talagang tawag dito checkpoint. So, dadaan tayo doon, hindi para hulihin or kasi yun yung minsan na naiisip natin sa talaga lang naman. Kapag nakakakita tayo ng checkpoint, pakiramdam natin, huhulihin tayo. Ano ba yung naging violation natin? Ano ba yung nagawa natin? Yung mga madalas na naitatanong natin sa sarili. Pero hindi. Kasi sila, kaya nagkakaroon ng checkpoint, chine-check lang nila or minomonitor lang nila yung pumapasok at lumalabas doon sa area. Ayan, so dyan the time, habang nagta-travel kami, nagkukulitan, nagtatawanan, ayan, so kumakanta, para naman hindi ganun kainip. So talagang yung oras kailangan mong i-enjoy. Ayan. So kasi 'di ba, ang hirap pag sa biyahe nakakainip. Kaya naman talaga kailangan laging masaya para yung ambience doon sa loob ng sasakyan, masaya, walang mga tension, walang nakasimangot, walang nagagalit. Kasi yung importante lang naman talaga yung maging masaya kayo habang nagta-travel. Yung pagkikwentuhan namin, kung magpapatato ba, o si ate magpapatato, ano bang yung ipapatato niya, kung kanino ba siya magpapatato, kung doon sa kanyang apo ni Apo Wang Ud or kay Apo Wang Ud, ayan. So, syempre kami, ito talaga guys, idea talaga to ni ate. Kaya isa yun sa mga tinarget namin talaga, yung makaakyat sa bus ka lang. Kasi syempre, aba sino ba naman si Apo Wang Ud? Isa lang naman na sikat at siya yung last na mambabatok na talaga namang kahit sino ay hindi natin palalagpasin yung pagkakataon. Sayang naman 'di ba? Kasi hindi natin alam mamaya or bukas o hanggang kailan na lang ba siya. Syempre, kumbaga dapat mas maagap din tayo. 'Di ba? Kailan ka magpapatato? Kailan mo ka pupunta doon, 'di ba? Yun yung mga tanong. Although syempre yung oras mo, yung time mo talaga kung kailan ka pupunta, medyo mahirap at kung sino yung magiging makakasama mo. Naging advantage lang talaga sa pagta-travel namin, yung kami-kami lang ng family namin. Kaya syempre, na ano namin yung mga bata na dapat bawat oras, bawat minuto mai-enjoy, walang nakasimangot, walang nagagalit, kung nagugutom magsabi, kung inaantok matulog. Ganun lang siya guys, kasi minsan kasi sa haba ng travel, 'di ba, minsan naiinip yung mga bata. Kaya sinabi ko sa kanila, dapat i-enjoy nyo lang, 'di ba? Kasi minsan lang tayo nagta-travel, kailangan maganda yung first travel natin. So dito guys, maraming makikitid at maliliit na daan talaga, makikipot. Minsan nga may nakasalubong kami na nakamotor, Diyos ko po. Kabado 20 talaga pakiramdam mo mahuhulog yung sasakyan mo. Kaya dito guys, tip ko lang, pag pupunta kayo sa Buscalan, huwag kayo pupunta doon ng alanganing gabi. Magpalipas kayo sa mga hotel bago kayo ulit mag-travel. Kasi talaga yung mga daan, delikado. May mga nahuhulog na mga bato kasi that time talaga maulan. May mga panahon na ulan ng ulan, lalo na nung paghapon. Kaya talaga, pag mga ganun na ang sitwasyon, humanap na kayo kung saan kayo pwede mag-overnight. Huwag nyo nang ituloy para pumunta lang doon. Pagkalipas na 3 oras, guys, ayan, nandito na tayo sa pinakapaanan ng bundok. Yan yung side na yan, dyan lang yun nagpa-park. So, syempre, pupunta tayo doon kung saan tayo ay magla-log in
at bibigyan nila tayo ng tour guide paakyat doon sa bundok. Dito guys, ang inano sa amin, na-assign sa amin si Ate Letty Baod. Ayan, so dito, ang bayad sa tour guide, depende kung doon kayo mag-overnight, iba yung bayad. And then, kung balikan kayo, iba din yung bayad. So, syempre, kailangan doon na magkaroon kayo ng login. Siya yung magaguide si Ate Letty Baod. Diyan na tayo bababa. Pagbaba mo dyan, aakyat tayo ulit pa doon sa bundok. Talagang 30 minutes. Ako kasi guys, sa totoo lang, sobrang pagod talaga. Kasi bakit? Nagkaroon ng adjustment yung katawan ko. Diyos ko po. Siguro mataba na talaga ako. Aminado naman ako dun kasi talagang hiningal ako pag akyat. Nahirapan ako. Imaginein mo, andun pa sa taas na yun. Yun, nakikita nyo yun. Yun yung aakyatin natin. Ang layo niya. So, dyan pa lang, ano na yan, pababa tayo, antarik na, tapos aakyat pa tayo ulit. Grabe yung hingal ko, doble, triple. Ako lang yung laging nagpapahinga. Kasi mga bata pa sila, syempre malalakas pa yung kanilang mga puso, kaya pag akyat nila, tapos Kuya Bidam, yung mga dilata namin, siya yung nagdala. Kaya sabi niya, bakit ang bigat ng bag ko, mami? O, di ba? Pero alam niyo, ang kagandahan doon, kahit ang hirap pababa, ang hirap paakyat, yung mga anak ko, hindi talaga sila nagreklamo, kundi in-enjoy talaga nila. Tapos sabi nila, mami, ano ba yan? Ikaw, ang tagal mo. 'Di ba? So, ang hirap talaga naman. Ang pagod kasi ang taas.